Manager ka kahapon. Cashier ka na ngayon. May bawas sahod pa. Tama ba yon? Ako, si Attorney Adrian Antaso, isang profesor, unionista, at abogadong manggagawa. Tara, pag-usapan natin ang non-diminution of benefits. May mensahe ang ating kamanggagawang si Jeneline Gruta. At ang sabi niya, 35K po dapat sahod ko. Fixed monthly. Dahil inappoint akong operations manager. Pero after 4 months, without proper notice, ginawa po akong cashier. At binaba ang sahod ko. Tama po ba yon? Hindi po. Sa pangkalahatan, hindi basta-basta pwedeng ibaba ang posisyon at sahod ng mga empleyado nang walang valid reason at due process. Ang employer ay may karapatang maglipat ng mga empleyado dahil sa tinatawag na management prerogative. Pero, hindi ito absolute. Kapag ang lipat ay may kasama na pagpabago ng ranggo, pagbaba ng trabaho, pagbaba ng status, o pagbaba ng sahod, pwede itong ituring na demotion at maaari ring constructive dismissal. Operations manager ka at bigla kang ginawang cashier. Kung mas mababa ang rank, duty, authority, at sahod, hindi simpleng transfer lang yun. Maaaring demotion yan. At kung 35,000 pesos ang monthly salary mo sa iyong appointment, kontrata, company policy, at regular na binibigay sa iyo na sahod, hindi nila ito pwedeng bawasan ng unilateral. Ang pagbaba ng sahod na walang pahintulot at legal na batayan ay maaaring illegal diminution of benefits. Ayon sa mga kasong Floren Hotel versus NLRC, Isabela 1 Electric Cooperative versus Del Rosario Jr. at Colegio San Agustin Bacolod versus Montaño, sinabi ng Korte Suprema ang transfer o reassignment ay hindi dapat gamitin upang parusahan, pahirapan o piliting umalis ang empleyado. Kapag may demotion o bawas sa sahod, pwede itong maging constructive dismissal. Ano ang pwedeng habulin? Pwedeng i-claim ang reinstatement sa dating posisyon, back wages, salary differential, o kulang sa sahod mula nang binaba ito. At depende sa ebidensya, damages at attorney's fees. Kaya mga kamanggagawa, dapat tandaan, hindi porket empleyado ka ay pwedeng iba-iba na ang posisyon o ibaba ang sahod ng walang tamang proseso. Kaya kung ikaw ay na-demote, nilipat at binawasan ng sahod ng walang malinaw na dahilan, appointment papers, payslip, memo, chat, notice, job description at proof ng dating sahod at bagong sahod. Para sa dagdag kaalaman sa karapatan ng mga manggagawa, i-follow ang abogadong manggagawa sa Facebook, TikTok, YouTube at Instagram. At kung ikaw ay may sumbong, i-scan ng QR code o i-click ang link ng sumbungan ng kamanggagawa para sa iyong mga reklamo. Andito din ang Batas Manggagawa at Kamanggagawa Party List. Handang samahan kayo sa inyong laban hanggang dulo. ito ang patunay na ang mga manggagawang lumalaban, mga manggagawang nagsasama-sama para ipaglaban ang kanilang mga karapatan ay malakas. Kaya samahan natin ang mga kapwa manggagawa natin na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Laban!